Ayun po, salamat po sa pagpapakilala ni Pastor sa akin. Yan po. Isa palang gabi po sa ating lahat. God is good. And all the time. Ayan. Happy Merry Christmas po sa ating lahat. At excited na po ba tayo na ipagdiriwang ang kapanganakan ng ating Panginoon? Ayan. Amen. At bago po tayo mag-umpisa, mga kapatid, pakisabi muna sa inyong katabi, Merry Christmas. Ayan. Ayan. Ang aking text po ngayon na binigay ay Blessed with the joy of the Lord. Matatagpuan sa Luke chapter 1, verse 39 to 45. Halos lahat po tayo ay nakakatanggap ng pagpapala ng ating Panginoon na nagmumula sa Kanya. Pakitaas nga po dito yung pinagpala na ng ating Panginoon at sabihin niya, Amen. Ayan. At ayan po, sino naman po yung nagagalak na makasama ang Panginoon? Ayan. Amen po. Nawa mga kapatid, lagi natin purihin ang ating Panginoon na dakila sa lahat ng bagay. Kaya ibigay natin ang kagalakan at pagpapala at kapurihan natin sa ating Panginoon. May tatlo pong bagay na hindi po mawawala ang mga bagay na ito. Tulad nga po ng sinabi ko, yung una ay pagpapala ng ating Panginoon. Sino po dito yung pinagpala tayo ng Panginoon tapos masaya tayo kasi binigyan niya tayo ng pagpapala ng ating Panginoon. Siyempre, magagalak po tayo na may darating na pagpapala. Di ba po? Di po, lahat naman po tayo pinagpala ng ating Panginoon. Di ba po? Pag pinagpapala tayo ng ating Panginoon, lubos po tayo nagpapasalamat sa Kanya. Tulad ng pagpapanalo sa mga iba't ibang palaro. At tulad ng pagkapasa sa mga exam, o mga board exam, o mga activities, o mga quiz. Di ba po pinagpapasalamat natin yun? Sa ganoon na paraan, pinagpala tayo ng Panginoon. Napakarami pong bagay ang binigay sa atin ng Panginoon. Lalong-lalo na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa paggising sa umaga, sa mga pagkain na kinakain natin sa araw-araw, isa pong pagpapala yun. Di ba po, pinapasalamatan natin yun kasi isang pagpapala na yun, kaya kayo po ba, nabibilang niyo po yung pagpapala ng Panginoon? Hindi po. Kaya, mga iba daw pong mga kapatid natin ay nabibilang daw po nila yung mga pagpapala ng Panginoon. Pero yung mga kapwa nating Kristiyano ay hindi mo daw po nila nabibilang. Sobrang rami daw po ng pagpapala ng ating Panginoon. Sa sobrang rami po, hindi po natin nabibilang yung pagpapala niya. Actually po, may kwento po dyan. May dalawang magkapatid po na yung panganay na kapatid niya ay lagi po siya nagpapabili ng mga laruan at mga gamit, mga bagay na kanyang sinusuot. Tapos po yung bunso niyang kapatid, hindi po siya binibilihan kasi ayaw po niya. Ayaw niya pong bigyan ng mga laruan ng kanyang magulang. Sabi po ng bunsong kapatid niya, Mami, ayoko pong laruan. Kasi masisira lang po yan. Sabi niya po, ang ibili ko sa akin ay ang Biblia. Ang Biblia
ay makakakuha ka po ng salita ng Panginoon. Sabi niya, makakakuha ka ng pagpapala ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung meron man tayong Biblia sa bahay, buksan niyo po, basahin niyo, nakakagaan po ng pakiramdam ng basa ng Biblia. At nakakapulot po tayo ng pagpapala ng salita ng Panginoon. At magpasalamat po tayo sa Panginoon sa lahat ng biyayang ibinibigay niya sa atin sa araw-araw. Bigay natin ang ating pasasalamat para sa kalusugan, trabaho, pamilya, at pagkataon na maging instrumento ng kanyang pagmamahal sa iba. Kaya nating maging inspirasyon ang ating pagtitiwala sa Panginoon sa ating araw-araw na pamumuhay. Alhanin natin na ang bawat pagsubok ay magpagkakataon na lapit tayo sa Kanya at higit pang maging matatag sa Kanyang pagmamahal. Ikalawa po, kagalakan sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang kagalakan na nagmumula sa Panginoon, napakasarap yakapin. Lahat po ba tayo ay nagagalak ngayong gabi? Amen po. Lahat po ba tayo ay nagagalak na makasama natin ang ating Panginoon? Amen po ba? Ayan, marami pong ibig sabihin ng kagalakan. May kasiyahan at nagawaan. Di ba po, lagi naman natin kinakanta po yung sa mga kabataan o sa ating praise and worship na sumigaw sa galak. Di ba po, kahit sa pag-awit ay nagagalak tayo dahil ang Panginoon ay nagagalak na mahalin tayo, ingatan at nagagalak sa ating mga ginagawa ng mabuti at sa ating pagpupuri at ating paglilingkod sa Kanya. Kaya sabi nga po sa chapter 100, verse 1-2, umaawit sa kagalakan ang lahat ng mga anak ng Diyos at paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Mga kapatid, ang kagalakan ng Panginoon, tuwing tayo ay nagpapasalamat, naglilingkod, nagpupuri, at tinagila ang ngalan niya, magpatuloy po tayo na sumigaw sa galak ng ating Panginoon. Mga kapatid, sa bawat araw ng ating paglalakbay, meron mga pagsubok at kahinahan na naging hamon sa ating pananampalataya. Subalit, sa gitna ng mga ito, narito tayo ngayon upang ipahayag ang ating pasasalamat at kagalakan sa biyayang ibinibigay niya sa atin ng Panginoon. Isipin natin ang mga pagkataong pinapatunayan ng ating Panginoon. Ngayang walang hanggang pag-ibig at biyaya mula sa mga simpleng bagay tulad ng pagkakaroon ng sariwang pagpapala na nagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa atin. Hanggang sa mga biyayang pang-espiritual na nagbibigay ng liwanag sa ating landas. Sa mga pagkakataong tayo ay napapagod na narama ang bigat ng mundo, tandaan natin ang pangako ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Sa kanyang mga salita, ating natututunan ang kahagahan ng pag-asa at pananampalataya. Pinapaalala niya sa atin na kahit ano pang ating pinagdadaanan, kanyang kaharian ay laging bukas para sa atin. Sa araw na ito, ating ipanalangin ang ating mga puso at palakasin ang ating pananampalataya at maghayag tayo ng pasasalamat sa Kanya sa gitna ng lahat ng bagay sapagkat sa pag-aalab na kagalakan sa ating puso, tayo ay nagiging mga tanglaw na naglalakad
larawan ng kanyang liwanag sa mundo. Kaya mga kapatid, ang kagalakan ay nagmumula lang sa Panginoon. Ikatlo po, purihin ang Diyos na may dakila. Lagi natin purihin ang ating Panginoon. Lagi natin dalhin ang kapurihan ng Diyos. Saan man natin dalhin, sa school man yan, saan man lugar natin dalhin, dala-dala natin ang kapurihan ng Diyos. Kaya, ipagmalakin natin na nagpupuri tayo sa kaisa-isang Diyos natin. Kaya sabi nga po sa awit chapter 103 verse 1, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at lahat ng nasa aki magsipagpuri sa Kanya, purihin mo sa tuwi na ang banal na ngalan niya. Kaya mga kapatid, saan man tayo pumunta, salang at ipagmalakin natin ang ating Diyos na pinagpupurihan natin. Sa ating pagtitipong ngayong gabi, ng simbang gabi, ating purihin ng Diyos na siyang nagbibigay buhay, na siyang nagbigay buhay sa ating lahat, sa kanyang kaharihan. Natututunan natin ang halaga ng pagmamahal, katarungan, at kabutihan niya. Sa kabila ng mga pagsubok na naharap natin, lagi natin tatandaan ang biyayang hatid ng ating Panginoon ay napakaganda. Sa pagtitipon na ito, tayo'y magbibigay at pasalamatan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin at pag-awit ng mga papuri. Hindi natin dapat kalimutan ang pagtutulong at pagkakaroon ng malasakit sa ating kapwa. Sa pagmamalaki natin, sa paglalakbay natin sa buhay, ito ay maging mga tanglaw tayo sa lilim ng daan ng iba. Gawin natin ang ating makakaya upang mapalaganap ang pag-ibig at pag-asa na alinsunod sa ating Panginoon, sa Kanyang kalooban. Sa pagsunod sa mga aral ng banal na kasulatan, tayo maging mga instrumento. Ang pagbabago at pagunlad, hindi lamang para sa sarili, kundi pati na rin sa ating komunidad. At may tungkulin tayong pangalagaan ito sa abot ng ating makakaya. Sa bawat pagkakataon na tayo pinagpala, gawin nating pagkakataon upang maglingkod at magdala ng liwanag sa mga taong nangangailangan sa pamamagitan ng ating pagmamahal at pagiging mapagmalasakit. Marami man tayong mga problema, marami man tayong mga pagsubok, at marami man tayong mga nadidepress tayo sa ating mga ginagawa sa araw-araw na ating pamumuhay. Alam niyo po, purihin lang natin ang Panginoon. Malalagpasan natin ang mga pagsubok na yan. At masusulusanan natin yan na kasama ang ating Panginoon na dakila. Kaya mga kapatid, palagi natin tatandaan na pinagpala tayo ng ating Panginoon. At nagagalak tayo na makasama natin siya sa mga lakbayin natin sa buhay. At nagagalak at ang kagalakan sa ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon sa
inaharap natin na problema, na pagsubok na may tapang at pag-asa. Inihiling ko na ang ating Panginoon ngayong araw ay maging daan upang lalong mapalapit tayo sa ating Panginoon at tunay na patuloy na maging mga tanglaw sa Kanyang kaharian. At palagi natin kasama at purihin ang ating Panginoon at huwag tayong magsawa na maglingkod sa ating Panginoon at magpuri sa Kanya ngalan. At palagi natin kasama ang ating Panginoon na ang Kanyang kaluwalhatihan. Kaya mga kapatid, sa tatlong bagay nga ito ay bigyan natin ng pansin sa ating buhay. At muli, purihin ng Diyos at dakilain, and to God be the glory, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.